Attorney, ano yung final natin today? Nag-file tayo ngayon ng Anti-Violence Against Women and Children or Republic Act 9262 kasi grabe na ang trauma at depression na naramdaman ngayon ni Lindsay. Actually, nung una, gusto niyang manahimik, manatili sanang ganon, kaso lang hindi nakakayanin. Pagkatapos namin na-educate siya sa lahat ng kanyang mga karapatan, pinili niya ngayon na i-file ang anti-VAUSI kasi noong una hindi kami ang lawyer niya, nag-file siya noon pero na-dismiss ito kasi kulang ng ebidensya at overwhelmed pa siya noon sa nangyari sa buhay niya, parang mabilisan ang pangyayari. Hindi niya nailahad-lahat. Pero ngayon, kompleto na kami ng ebidensya at marami na kaming nakalap na ebidensya. Actually, as regards a lot of women nga doon sa estranged husband niya, ay sila ang mismong nag-communicate kay Lindsay para sa mga kanilang karanasan at kasabay pala niya tong karelasyon kahit nung kasal na sila. So marami na po siyang naramdaman at alam ko, grabe ang kanyang trauma ngayon na kanyang dinadaing ng matagal na panahon pero ngayon hindi na talaga niya kaya. So this is the time that we have to tell her na she has to fight her rights, no? Kailangan din kasing protektahan ang kanyang mga karapatan dahil marami ng pang-aabuso ang kanyang naramdaman, lalo na psychological, emotional, and verbal. So grabe po. Yeah, so she cannot speak. So we told her na kailangan muna din niyang malaman bago siya mag-decide kung ano yung kanyang mga karapatan. So nung nalaman na niya, nag-decide na siya na i-file na talaga dahil hindi na kaya at sobra-sobra na. So simula ito nung ikinasal siya. Attorney, nakita ko kasi yung copy ng complaint, no? May mga particular sections kayo na ni-raise doon. Is it possible to mention ano yung mga... Yung sections ng Anti-Violence Against Women and Children refers to, in general, verbal abuse, emotional abuse, psychological abuse, economic abuse, and sexual abuse. Okay. Kasi parang ang huling narinig namin, nag-file ng cyber libel against her, no? Last March? Last November 2022. Actually, dalawang kaso ang final ng estranged husband niya last year, parehong November. Ang unang final ay doon sa cyber libel sa Cebu. Ongoing ito ngayon, pero yung isa ay napadismiss na namin sa Mandaluyong. Ito yung purge, Muntinlupa, that was perjury, no? Perjury or pagsisinungaling daw sa mga sinumpaang salaysay. O napadismiss na namin ito. Ito yung aming i-final ngayon dahil nagsama-sama na nga, mas lalong lumala ang sitwasyon at hindi na niya kakayanin. She's taking medication at grabe ang kanyang pinagdaanan yun. Kahit ilihim niya, sobrang lumalabas pa rin talaga sa araw-araw niyang gawain na grabe na yung kanyang thoughts sa mga trauma. Lindsay, I know this is very difficult. Kanina ka pa nagkasalita pa lang si attorney, medyo nagiging emotional ka na. Kasi really, I'm really having a hard time going through a difficult time. Ito nga pong sobrang trauma and depression na pinagdadaanan ko. So, pero nung sinabi kasi ni attorney, naliwanagan ka na sa iyong mga karapatan. No? Yes. Dati talaga, clouded ka with the trauma. Yes po, and some abuses hindi ko na-realize na it was an abuse pala. It was, so nung na-explain sa akin na maigi ni attorney, and then I realized na sobra yung ginawa niya talaga sa akin. Attorney, may mga witnesses, no, na kasama today. Ano yung mga kahalagahan itong mga... Ang mga witnesses niya, actually, isa sa mga nanay nung karelasyon ng estranged husband niya doon sa California ay Canada, is nandito din sa kasama sa aming ebidensya. At ang pangalawa, nandito din yung nanay niya dahil most of the time sila magkasama. Then yung ninang niya ay kasama din dahil lagi silang magkasama araw-araw, at yung anak niya na talagang nakita lahat ng pang-aabusong covered ng RA 9262.